Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, welcome to the Car University, kaibigan. Dito tayo ngayon sa parking at mag-create tayo ng episode. So, i-continue natin tong episode natin, itong libro na The Secret, kaibigan. Ito yung sekreto na hindi daw sinishare sa mga 100 BC na mga mayayaman na tao, kaibigan. So, kaya may kinikip nila to, kaibigan. At saka, ngayon nababasa natin tong libro na to nga, wow, it could really change our mind or it could change our future, kaibigan. Alright, so yung previous nating episode is paano mag-isip yung paano tayo mag-isip is yun yung resulta tayo ngayon. Okay, so kung ano yung iniisip natin, dominant sa brain natin. So mayroon daw tao na yumaman, tapos naghihirap, tapos yumayaman. Ano na yung explanation doon, kaibigan? Kasi okay, so yung taong yumaman daw, kaibigan, kasi pag-istadihan na yung brain sa tao na yun, kaibigan, yung mind niya, kaibigan, is yung dominant na iniisip niya is about wealth. So palagi siyang nag-ano ng wealth, wala siyang ibang focus kundi yung dominant. Hindi siya nag-iisip ng poverty, hindi siya natatakot na mawalan siya ng pera. So yung mind niya palagi is about abundance lang, wealth. So yun yung na-attract niya kasi yun yung frequency. Ganito daw yan kayo, parang isa kang nasa frequency ka, AM or FM. Kung ano yung nasa mind mo palagi, ano yung nasa thoughts mo palagi, yun yung masasagap mo. Okay, so pag wealth, abundance yung dominante sa thoughts natin, sa mind natin, yun yung masasagap natin. Yun yung the universe will, it's not daw, hindi daw yan na accident. Minsan daw kasi, kaibigan, the universe will move people, consequences, anything para lang makukuha yung gusto mo or yung nasa mind mo. Okay, so you could meet someone, you could mayroon kang mahagilap dan sa daan, makausap mo lang bigla na mag-click or mag-aano sa mga sa palagi mong iniisip or palagi, so kasi parehas kayo ng frequency. So the universe can really there's nothing impossible daw, kaibigan. For example, kung ano yung palaging iniisip mo, mayroon lang story daw na pinictura niya yung bahay 25 years ago. Yun yung palagi nasa mind niya, yung bahay. Gusto niya yung masa kanya yung bahay na yun. Okay, so yung anak niya sabi, ano daw yung nasa box niya, kaibigan. So sabi niya is yun yung mga yung mga goals niya, something. Ano yan, daddy? Okay, so inupi nila. Nakita niya yung picture, kaibigan. Pinicture na niya yung bahay. But 25 years ago na, kaibigan. So, pagsabi ng tatay, di niya akalain na yung pinicture niya na bahay, kaibigan, after 25 years, yun pala yung bahay na nabili niya. So, yun yung power sa thoughts daw natin, kaibigan. Na kung ano yung palaging iniisip natin, paagong ina-attract natin, the universe can move people, anything in your favor para daw makuha natin yung gusto natin. Wow! Napaka-interesting, kaibigan. So, anyway, ito yung main sa The Secret, na yung brain natin, yung thoughts natin, yung mind natin, we need to be careful kung ano yung i-feed natin, kaibigan. Kasi kung ano yung dominant sa mind natin, sa thoughts natin, yun yung ma-attract natin. Okay, so kaya daw yung maraming mayayaman na tao sa Babylon, kasi nga itong The Secret, kinikip nila to na you just keep thinking about prosperity, wealth, and abundance, and you will attract that, kaibigan. You will attract. Okay, so bakit yung tao nga yumaman, naghihirap, at saka yumaman uli? Kasi yung una, yung yumaman siya dahil yung mindset niya, kaibigan, yung pinifeed niya sa brain niya, sa thoughts niya, sa pag-iisip niya is all about abundance, all about wealth, all about riches. Okay, nung yumaman na siya, kaibigan, mayroon na siyang pera, natatakot na siya baka mawala yung pera niya kasi pinaghirapan niya yun. Baka mawala tong pera na to. Natatakot ako, baka mawala to, magbabalik ako sa zero. Okay? So once yun daw yung mindset mo, kaibigan, yun yung thinking mo, yun yung thoughts mo. So the universe, your subconscious mind will just convert this as a reality. So ganun, kaibigan, natatakot kang mawawala yung pera mo kasi pinaghirapan mo, and then boom, it will happen. Nawawala yung pera. Okay? So since wala na yung pera, kaibigan, so wala na, hindi na siya natatakot kasi nawala na lahat. So bumabalik na naman na yung mindset niya na
na abundance, prosperity, wealth, riches. So kaya yumaman na naman siya uli. So yun daw yung history ng mga taong yumaman, naghihirap, yumaman kasi ano yung mind pinifeed sa mind nila. Yun yung sa The Secret, kaibigan. Wow, napakagandang to, kaibigan. Dito lang to natin matutulan sa Car University at saka Parking University, kaibigan. Isa pa yung kaibigan. So sa lahat daw ng sikreto, mayroon pa doon. Sa lahat ng sikreto, kaibigan, na paano sa libro na yon, ang pinaka-importante sa lahat is yung gratitude. Wow. Ano tong gratitude, kaibigan? Okay? Kasi itong gratitude, kaibigan, once we are very grateful, kahit anything that you have right now, okay? Anything that you have right now, kaibigan. It could be even walang-wala ka, but if you start to be grateful daw, kaibigan, hindi mo naman sabihin ng walang-wala ka talaga, kaibigan. Kasi for example, kung mayroon kang mata, mayroon kang ilong, mayroon kang paa, mayroon kang kamay, humihinga ka, kaibigan, that's already a sign, kaibigan, of life. Okay? So ang sabi doon is, when you are grateful. Okay, gratitude yung yun daw yung simula, open yun, kaibigan, na nagsasabi ka sa universe na ikaw ay grateful, kaibigan, you are ready to receive more. Okay, so kahit ano ka man ngayon sa status mo ngayon, kaibigan, pag ikaw ay magpapasalamat daw palagi, thank you and grateful, ito daw yung simula na the universe will give you more kasi grateful ka. So isa na tong sekreto, ito yung sekreto ng mga Babylonians pa dati, kaibigan, itong small group ng mga mayayaman na tao. Bakit sila ganito? Kasi grateful sila. Anything, lahat ng nila, very grateful sila, kaibigan. So and the universe will see that when you are grateful, that means daw pag ikaw ay grateful, kaibigan, okay? Grateful ka, nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay, that means mayroon ka ng abundance mindset. Bakit? Kasi grateful ka nagpapasalamat ka, ay salamat ako, mayroon ako nito, grateful ako, mayroon akong 100 pesos, very grateful ako sa 100 pesos. Yung mindset pa lang doon na grateful ka, kaibigan, meaning you have an abundance kasi grateful ka. So yung mga taong hindi grateful daw, hindi nagpapasalamat, that means hindi nila ina-appreciate yung mga andun sila. The universe will see that and you are not ready to receive more. Okay? So when you are grateful, kaibigan daw, pag tayo ay grateful, syempre kung ikaw ay grateful, yung mood mo, masayahin ka. Once masayahin ka, kaibigan, yung mindset mo, paano ka mag-isip, you could think positive, you could think abundance, you could think riches. So as a role, ito na yung law, kaibigan, law of physics to, kaibigan, na ihulog mo yung bato papunta yun sa baba. So ito yung law of physics daw, kaibigan, na kung ano yung iniisip mo, dominant sa mind mo, kaibigan. Kung i-scan daw yung mga brain sa mga tao na mahihirap at saka mayayaman, ang result daw, kaibigan, is what's in their mind. Okay? So what's dominant sa yung mind mo? So dominante yung mind mo sa fear, poverty, takot ka sa anything, that one you will attract. It will happen. Pag dominante yung mo sa gratitude, wealth, pinifeel mo na ikaw ay isang very abundant person, that you will attract din, kaibigan. Wow! So ngayon yung alam natin yung The Secret, kaibigan, mayroon na tayong advantage, kaibigan. Pwede natin i-rewire yung brain natin, putulin natin yung mga old na wire na yung mga old belief natin, kaibigan, at saka let's start to use The Secret, kaibigan. Gratitude, okay? Be grateful every day, kaibigan, daw tayo. Be grateful, and once we're grateful, that means you are an abundant person because you are grateful. Yun yung simula, kaibigan. Isa pa, kaibigan, is pa doon is we should start daw giving, okay? Giving, because yung yung ginagawa ng tao na mayayaman or wealthy person, marami ka, that means you give. Kahit daw feeling mo wala ka, as long as you have something na to offer, it could be not money, it could be not material things, it could be a helping hand, kaibigan, it could be kahit pag-open sa pinto, it could be encouragement to people. So
anything that we can give, kaibigan. Hindi lang material na bagay or pira. Anything, it could be your skills, your talents. You should start sharing that daw, kaibigan. So, hopefully, may natutunan ka sa sharing ko na ito, kaibigan. Alright close your eyes, okay? Open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world, kaibigan. Sa'yo na yan, hopefully hindi ko na sayang yung oras mo. Riches be with you. Babu.